So dito po sa latest satellite image natin, makikita po natin malayo pa, or hindi naman totally sobrang layo, pero offshore pa rin yung tinatayang sentro ng tropical depression na si Wilma. At kanina nga alas 10 ng umaga, ito ay tinatayang nasa lang 625 kilometers ang layo, silangan ng Katarman, Northern Samar. Lakas ng hangin, umaabot hanggang 45 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. Ang pagbugso naman, naabot hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west-southwest, sa bilis naman na 20 kilometers per hour. So yung tinatayang lawak ng bagyo, in terms of yung lakas na hangin, ay umabot ng 200 kilometers mula sa sentro nito. At dahil 625 kilometers pa ang layo, so wala pa itong direktang epekto. Bagamat yung distansyang yan ay inaasahan natin sa mga susunod na araw. Posibleng ang tumawid ng Visayas Southern Luzon area itong tropical depression na si Wilma. Kaya't ngayon pa lamang po, nagtaas na tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito po sa mga lalawigan na naka-highlight ng light blue. Ito nga yung Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Surigao del Norte, kasama yung Siargao at Bukas Grande Island at ang Dinagat Island. So, the first time na tinaas natin yung wind signal number 1, ngayong umaga, hindi po ibig sabihin na agad-agad ay dapat ramdam na natin agad yung epekto. No? Yung tinatawag po natin na lead time. Ang signal number 1, usually dapat po may in at least 36 hours pa bago natin maramdaman yung lakas ng hangin na mula 31 hanggang or 39 hanggang 61 kilometers per hour sa inyong lugar. So, yung palugit na oras, yung around 36 hours, bago pa natin maramdaman yung actual epekto ng bagyo sa mga lugar na binanggit natin, ito po ay sapat na oras para makapaghanda po tayo. Meron po tayong time para patuloy na makipag-ugnayan yung mga kababayan natin dito sa mga nabanggit nating lalawigan, makipag-ugnayan sa kanilang LGU, makipag-ugnayan sa kanilang local DR officials para po sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Hindi lang po yung mga kababayan natin dito sa inland areas, no, maging yung naninirahan po sa mga coastal areas nitong mga nabanggit nating lalawigan. So bukod po sa bagyong si Wilma, umiral din po ang amihan sa ilang bahagi ng ating bansa. No? So kanina pinag-usapan natin, ang wind signal ay patungkol sa lakas ng hangin na maaaring yung maramdaman sa inyong lugar dahil sa paparating na bagyo. Yung babanggitin naman natin ngayon yung mga pagbugso ng hangin. Dahil bukod sa bagyo, may umiiral tayong amihan. Ngayong araw sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, sa lalawigan ng Aurora, Bataan, Calabarzon, Mindoro Provinces, Romblon, Marinduque, Bicol Region at Visayas, or sa natitirang bahagi ng Visayas na walang wind signal, posible rin po makaranas ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin, no, dahil sa amihan. Bukas naman, nakararaming bahagi ng Luzon at ng Visayas. Samantala sa darating na Sabado, nakararaming bahagi ng Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula at Misamis Occidental. Yung paminsan-minsang pagbugso naman ng hangin, pwede rito magdulot ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalong karagatan dito po sa mga nabanggit nating lalawigan. So ngayon, tingnan naman po natin ano ang inaasang pagkilos ng tropical depression na si Wilma sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Kanina alas 8 ng umaga, ito yung tinatayan nating location, no? Kung babase natin dito sa ating weather map. At bukas nga ng umaga, mapapansin natin, ang lokasyon nito, 105 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Kaya binabanggit ko po kanina, malayo pa, may sapat pa tayong panahon, oras, para makapaghanda. Bukas ng umaga, bagamat offshore, pero mapapansin natin, halos malapit na po sa kalupaan nga ng ating bansa. At kung titingnan natin sa forecast track, sa possibly bukas ng gabi, dito sa southern part ng Eastern Samar, pwedeng maglandfall or dito sa Giwan or maybe sa Dinagat or any of the Siargao and Bukas Grande Island. Tingnan natin kasi yung area of probability din do. So kung titingnan po natin sa forecast track, itong center track, iyon yung binibigyan natin ng location. No? So pagdating ng Sabado ng umaga, nandito sa coastal waters ng Inupacan, Leyte, and then pagdating naman ng Linggo ng umaga, dito sa may bandang Castellana, Negros Occidental na, tinatayang sentro. And then sa Lunes ng umaga, bandang coastal waters ng Cuyo, Palawan. And then sa darating na Martes ng umaga, nandito na siya sa may bandang northwest, 125 kilometers northwest ng Puerto Princesa City, Palawan. So tingnan natin, no, yung mga location na ito, yung mga points na ito, yung sentro lamang po ang pinag-uusapan natin dyan. Kanina binanggit natin, 200 kilometers ang lawak ng bagyo. So, pag nag-plot po tayo ng distansya mula sa sentro, yun yung reason kung bakit marami tayong mga areas na may wind signal at posible pang madagdagan habang patuloy na
lumalapit ang bagyo dito nga sa Visayas area. At habang tumatawid po, patungo na Southern Luzon area. So, ito yung center track. Tingnan din po natin area probability. Sino ang dapat maghanda sa potential landfall, Eastern Visayas at maging itong northern part ng Caraga. And then generally, in terms of overall effect ng bagyo, regardless of landfall by sentro, tatawid, or sasakupan kayo ng bagyo, lahat po ng babanggitin nating mga may wind signal, lalong-lalo sa mga susunod nating tropical cyclone bulletin. In terms of intensity, sa ngayon, inaasahan natin na posibleng tropical depression intensity habang tinatawid ang landmass or ang central part ng ating bansa. Pero yun nga, every 6 hours, magbibigay po tayo ng update in terms of progress or development, kung magkakaroon bang pagbabago sa direksyon, lakas na inaasahan habang lumalapit ito sa ating bansa. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung pag-ulan na dala ng bagyong si Wilma. So ito pong color coding na nakikita natin is different from the color coding na pinakita natin kanina because wind signal po yung pinag-usapan kanina, lakas ng hangin. Ngayon naman po, ito naman po ay dami ng ulan. So mapapansin natin, simula ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, yung around 100 to 200 millimeters of rain nasa silangang bahagi ng Bikulan at ng Eastern Visayas. Ito yung unang may expose sa mga ulap na posibleng magdulot ng maraming pag-ulan habang paparating ang bagyong si Wilma. And then itong naka-highlight ng dilaw, 50 to 100 millimeters of rain. So makikita natin, generally, Southern Luzon, Visayas at even portions of Mindanao, may significant amount of rains ngayong araw hanggang bukas. Samantala, bukas naman ng hapon, hanggang sa Sabado ng hapon, mapansin natin, mas dumami na yung more, at around 100 to 200 millimeters of rain dito nga sa Bicol region and most parts of the Visayas area. Habang mapapansin natin, may mga bahagi pa rin ng Mindanao ang may 50 to 100 millimeters of rain. Sa darating naman na Sabado ng hapon hanggang Linggo ng hapon, mapapansin natin yung pag-shift ng mas maraming hangin. Simula po kanina the last 2 days na mula sa silangan, gitnang bahagi, ngayon nasa kanlurang bahagi na ng Visayas area, mas maraming pag-ulan. But meron pa rin significant amount of rain sa nakararaming bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. So yung mga pag-ulan pong dala ng bagyong si Wilma ay posibleng magdulot ng mga pagbaha sa mga mababang lugar. Pagbaha sa mga komunidad na malapit po sa mga waterways or ilog dahil either mag-ulan sa inyong lugar, tumaas ang level ng ilog at yun nga, magdulot ng pagbaha, umapaw po yung tubig, or magkaroon ng pag-ulan sa mga karatig lalawigan, umapaw ang kanilang ilog at nagkataon na yung agos ay papunta sa inyong lalawigan. So dapat yung monitoring natin ng mga pagbaha sa low-lying areas at saka sa mga komunidad malapit sa ilog ay very vigilant po ang monitoring natin. In terms of landslide, sa mga lugar na malapit po sa paanan ng mundo, maging alerto rin po. Samantala, dahil nga sa amihan at sa paparating na bagyo, may nakataas po tayong gale warning. Ang gale warning naman po ay patungkol sa lagay ng alon ng karagatan. Pag meron po tayong weather system na umiral. Sa ngayon, ito pong mga karagatan sa paligid ng Northern Luzon, sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon, at maging ilang bahagi ng Eastern Visayas, inaasahan nating magiging maalon hanggang sa napakaalon. Hanggat maaari, wag na po munang pumalaot ang anumang uling sakyang pandagat dyan para maiwasan po yung peligro na matataas sa pag-alon. At asahan po natin, habang lumalapit yung bagyo, magiging maraming lugar na di sa Visayas and Southern Luzon area ang posible pong maging maalon hanggang sa napakaalon as the weekend approaches.